Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. Alam niyo, bigat na sinabi rito ni Attorney Garrido ha. Sabi niya rito, pukis, pinakain ng pera ng mga korap. Ha? Ayan no. General Romeo Pokis, pinakain ng pera ng mga korap. BCDA director pala siya noon. Noong 2016 hanggang 2018. And then PNOC, yung Philippine National Oil Company. Director siya doon. Ang BCDA, yan yung pinanggalingan ni Vince Dison, yung Basis Conversion Development Authority sa Clark, yung US basis doon. So hinanap ko yun kung totoo ba. And I found out, totoo nga. So during the Duterte administration, busog na busog po siya. Pagkatapos niya magretiro, kasi nung campaign period, nung 2016, kabilang siya sa nangangampanya para kay Digong. And recently, may mga pictures niya na naglabasan sa internet. Diba? Ang kapalit, nilagay siya sa BCDA, nilagay rin siya sa PNOC noong 2028. Yang bagay na yan, ang hindi po niya napakinabangan na dito po kay PBBM. Sa kabila ng kanyang itinayo na BBM 2.0, ito hindi ko na nakikita tong mama na to. Yung sa mga Marcos loyalist to eh. Makakilala nyo. Ito ho, kuha po namin ang picture na to. Doon po ito sa isang, yung restaurant na pinagdausa ni Gutes, ng pag-uusap ni Gutesa, ni na Mike Defensor at saka ni Senator Marcoleta. Diyan yan, sa seascape, na ngayon sunscape na. Wala ng dagat eh. Yan yun, binuo niya yung BBM 2.0. Ito yung puro caravan dati. Yan yun. Yung kanyang inorganize. Diyan yan sa seascape. Sila nagmi-meeting. Yan. At diyan ko rin siya nakausap noon. Diyan namin siya na-meet ni Robert. Gabi. Nagiinuman na sila noon. Si Pokis. Kailan ko nga, baka nakaunan ako. Ito yung mga BBM vloggers. Yung iba mga kasama ko sa Manila Bay. Parang ako yan. Diba? Ito yung meeting di Avance sa Soler. Ito nung panahon ni Duterte, 2015 ang picture na to. Ngayon, hindi po nakapagtataka kasi nakinabang siya kay Duterte. So, ano pong ibig sabihin nito? May ugali si Pokis, sumipsip para makinabang. At dahil hindi nasuklian kung paanong suklig ginawa ni Duterte sa kanyang effort noon, 'di ba? Hindi na ako kontento sa sa pension na lang. Gusto pa may trabaho pa. Kay PBBM, 'yun ang problema niya. Naitsipwera siya. Pero again, hindi man porket naitsipwera ka dahil ilan lang naman yung pwesto sa gobyerno. 'Di ba? Ilang libo kayo ng mga tumulong. 'Di ba? Yung tulong na ginawa niya, alam niyo kahit walang Pokis, uusad ang caravan eh. Uusad. Di ko na alam babanggitin sa inyo kung sino tong politiko na to. Nagpa-meeting ito sa kanyang mga alipores. Babae ito. Binigyan niya ng tig 2 billion yung kanyang mga tauhan, yung mga political operators niya. Ang sabi niya, gamitin niyo yung pera na yan sa kampanya ng Uniteam. Sa mga karavan, pondohan nyo yung mga
caravan, yung mai-invite ninyong sumama. Bigyan nyo ng panggasolina. Alam yung ginawa ng mga handlers? Pinambili ng sariling kotse, pinambili ng kotse, pinangpagawa ng bahay, pinanglakwatsa. Kasi ang paniniwala nila, hindi kailangang gastusan ang kampanya ni PBBM. Kasi mismo yung mga volunteer, yung mga taong sabik na maging presidente na siya, sila ang kusang loob na gumagastos, nagtatabi para makasama sa mga caravan. So yung mga handlers, ang trabaho nilang na ginawa nila ay mag-ingay sa SOCMED. Yung perang 2M, kanya-kanya na sila ng bulsa. Yung mga ibang nakonsensya, 500K lang or 1M lang ang kinuha. Oh. Totoong nangyari yan. Hindi ko lang sabihin sa inyo kung sinong politiko yon na nakasuporta noon dyan sa Uniteam. Oh. Pero yung politiko na yon, hindi po yun humihingi. Wala ko nabalitaan na humingi siya kay PBBM ng pwesto. Wala. Tapos ito, taong bayan na sumama sa caravan ang gumagastos ng mga gasolina ng mga caravan na yan. Oh, tapos yung biyaya, yung fruit of their labor, ang gusto niya, siya ang makikinabang. Focus naman, come on. Diba? Nag-organize ka, ginamit mo yung mga tao, tapos gusto mo ikaw pakinabang. Hindi ganun ang nangyari. Lumabas ang tunay na kulay. Oh, kaya nga sabi ni dating Pangulong Duterte, yung mga general na yan, busog yan sa akin. Pinalamon ko ng kwarta yan. Di ba? Sabi ni Duterte yan. Oh. Yung mga general na yan, busog yan sa akin. Pinalamon ko ng kwarta yan. Kaya, every loyal. Yung mga nakinabang kay Duterte noon. Kasi maganda naman talagang napala nila eh. May nahita talaga sila. Di ba? Iba kasi si Duterte mag-alaga ng supporter. Hindi katulad nung kay PBBM na maraming mga naniniglek. Oh, yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Kaya sinasabi ni Attorney Garrido na pinakain ng pera ng mga korap. 'Di ba? Yan oh. Yung effort niyang yan. Nasabi niya na, tayo lang yung nakapagpakarapan na umabot hanggang buwan. Oh. 'Di ba? Sound of bitterness na hindi niya nakamit yung kanyang inaasam na kapalit. Ay nako, naalala ko pa nung pagkatapos ng event, kanya-kanya kami ng pictures diyan. Diyan ko rin first time na na-meet si Attorney Larry Gadon. Diyan. Na so happened at the time ay kumakain si Larry Gadon tapos nandyan yung paglulunsad ng BBM 2.0. Yan yun. Yung event na napuntahan namin dyan. Ang nagdala sa amin dyan ay si Seni Dangan. Ate Sen Danga ang nagdala sa amin. Okay? So alam nyo na. Kaya yung kanilang mga pag-aalburuto, titignan nyo rito, ano yung tampo nila sa Pangulo. Makikita nyo, personal na interest. Personal na kapakinabangan na hindi nila nakamit. Tapos gusto nilang pabagsakin. Regardless kung gaano karami ang mandato ng tao. Diba? Ilan yung mga botante. Oo, binoto niyo si PBBM. Pero dapat isubmit niya yung sarili niya sa mas nakararaming bumoto kay PBBM. Na siyang mga bumitbit din naman kila Sara.
Sabi, kung tunay rin namang pagsiservisyo ang hangarin ng isang tao, hindi kailangang makapwesto. That's correct. Ayun nga sinasabi ko sa inyo, ilan yung tauhan niya. National politician yung babaeng yun. Sumuporta siya. Madalas nga siya nami-misinterpret eh. Yung mga tauhan nga niya, yung mga handlers niya, ay operators, hindi nga niya siningil. Walang yaka, hindi niya binigay yung pera. Hindi. Kanila na yun. Pero hindi ko siya naringgan na humihingi ng pwesto kay PBBM. Meron pa akong isang kilalang babaeng attorney naman. So, ganun din, nakasuporta rin kay PBBM nung kampanya. Isang magandang abogadang babaeng mahabang buhok, kilala ni biyahe ni Koy. Nagsisimula sa letter S. Hindi po rin nangihingi ng pwesto yun. Diba? Ang daming mga tumulong kay PBBM. Etong mga nakinabang sa nakarang administrasyon, hindi ko alam kung anong dahilan at parang ayaw magsawa na nasa public service. Bakit hindi na lang kumandidato sa kanilang lugar? Di ba? Kumandidato na lang sana si Pokis sa Isabela. Nag-congressman siya, ganun. Sikat naman siya sa kanilang lugar kung sikat siya. Di ba? Ay nako, for sure proud ang mga Isabelenyo sa kanya dahil isa siya sa nagretirong general. Ba't hindi di ba? Bakit hindi kumandidato? Ang gusto mapupwesto. Pareho lang naman sila ni Chavit eh. Pakinabang na hindi nila nakamit. Kumbaga, yung bunga ng paghihirap nila nung kampanya, yun ang hindi nila napakinabangan, then patatalsikin nila sa pwesto. Oh. Di ba? Hindi ako naniniwala na magpo-prosper yung mga rally nilang yan. Ay nako. At hindi rin tama na tawag dito na isakripisyo si Martin Romualdez. Dahil that's a wrong move. Yun nga lang pagpapababa sa kanya sa pwesto, it's a wrong move na eh. Diba? Kasi hindi mo mapapacify yung mga tao na yan. Kasi si PBBM talaga ang target nila. Collateral damage lang etong sila Martin. Yung ibang mga dinadawit nila sila First Lady Lisa, yung mga yan. Pag-usapan naman natin itong susunod.